Ito yung kaganapan ngayon sa Senado. Ayan po, dumating dito yung mga kita nyo naman, yung mga tawag dito, magki-clearing yata mga boss. Ayan, oh. Nako, tingnan natin kung ano yung Pera? Oh, mga maliit ang pera na. Padaan. ayan, padaanin yung maliit. Maliit padaanin. Ayan mga boss, hindi ko alam kung anong pakay, bigla na lang ko nagdatingan. Yung yan po, yung mga ano dito, yung mga pulis at saka yung ayan, dami nila mga boss. Ayan, oh, mga sa clearing yata to mga boss. Tingnan natin. Ayan. Magi-clearing yata. Ayan, oh. Hindi natin alam, biglang dumami ang ano, mga pumunta dito. Ayan, ayan, oh. Wait lang, pinataas lang yata mga boss yung mga upuan. Ayan natin. Dito mga pulis, mga boss, oh, biglang dumami yung dumating. Igulat din ako mga boss eh. Natin kung ano yung gagawin ho nila. Ayan. Sir, okay. Doon tayo sa ito via ano rin Sige sir. Ayan mga boss, ito yung ano natin dito sa Senado. Update. Pinapaurong yung mga kababayan natin. Yung mga tao dito mga boss, pinapaurong dito. Pero ang layo na ho nito sa Senado. Ito yung Senado, yung harap ng Senado. Ipapakita ko sa inyo mga boss. Ayan, ito yung harap ng Senado mga boss. Ayan. Hello ma'am. Ayan. Tingnan natin mga boss. Pinapaalis yung mga kababayan natin dito kasi makikita po ninyo dito mga boss. Ayan, kita nyo may mga tao dito, mga Duterte supporters. Ayan. Ayan, ito yung pinapaalis po nila mga boss. Ito ipapakita ko lang sa inyo yung mismong harap ng Senado ha. Actually medyo malayo na ito mga boss eh. Ayan, malayo na ito sa harap mismo ng Senado. Ito yung harap mismo ng Senado mga boss. Papakita ko sa inyo. Ayan, yan yung ano, yan yung harap ng Senado mga boss. Ayan, at bigla na lang nagdatingan dito yung mga pulis at makikita po ninyo ayun mga pulis, dami. Ayan, oh, pati yung sa clearing. And pinapamove yung mga ano dito, yung mga kababayan natin. Ayan, yung mga pulis oh. Pinapamove po nila. Ayan. Pinapamove po nila mga boss papunta dito. Ayan. Pakita ko sa inyo mga boss, bigla na lang sila nagdatingan dito ngayon. And marami po sila. Ayan. Actually mababait naman sila kasi inaano naman nila, kumbaga nakikiusap sila. Siyempre utos lang yan mga boss. Ayan, hindi naman nila kinukuha. Kumbaga pinapamove yung mga upuan, yan. Itong mga upuan na to mga boss, pinapamove nila papunta doon. Talagang nilayo talaga nila sa harap po ng Senado. Ayan yung mga kasama natin, mga Duterte supporters. Ayan. Makikita natin mga boss, ayan, malayo na po tayo sa mismong Senado. Kita ko lang sa inyo kung gaano tayo kalayo mga boss. Diyan sa nilagay ho nila, yan, nakabarikid ho na yan. Ayan mga boss, ito mga boss. Ito mga boss ang nakabarikid. Yan, hanggang dyan lang daw. Ayan, dyan lang mga boss, hanggang dyan lang daw, di umano dapat naka-stay yung mga kababayan natin dito. Ayan. Makikita po ninyo yung barricade mga boss, malayo na po masyado sa mismong harap po ng Senado. Ayan. Dito na po mga boss, napakalayo na po. Ayan, mga tauhan nyo ito ng City Hall, yung makikita po natin. Part po sila ng sa clearing operation mga boss. Ayan. Biglang dumating mga boss ang maraming tao. Ayan. Marami mga boss oh. Hanggang dito na lang daw mga boss. And pinamove po nila mga boss. Dito mga boss. Ayan. So pinaalis nila yung mga ano dito. Anong opinion mo sir? Wala. Ang opinion ko dyan, yan ay isang simbolo na para tayong dayuhan sa sarili nating bansa. Ayan mga boss. Hindi ko alam mga boss kasi hanggang dito. Ano ba yan? Pati yan pinapaalis? Yan. Doon. Nasa itabi na yan.
Hindi, papaalis yata eh. Ayan oh. Natin, wait lang ha. Ayan mga boss, pati yata dito pinapaalis. Ayan mga boss, pati yung dito sa location ho na ito, pinapatanggal po nila. Ayan mga boss, oh, mga pulis oh. Dami nila oh. Pag sa pagdatingan ho dito. So ito, nakaposisyon yung mga tent dito ng Duterte. Ayan. So kasama po yata sa pinapaalis. Wait lang, tatanungin ho natin pagkatapos. Tingnan nyo mga boss, oh. Ayan, ang dami nila oh. Ayan oh. Ayan. Sa parang sir. Yun lang po. Pati ito mga to, sir. Ayan mga boss, pinapaalis po nila dito sa location ho na ito. Yan yung harap ng Senado, yung doon. And malayo na po, sa kabila na po ito. And pinapaalis din po nila dito mga boss. Ayan, dami nila mga boss oh. Ayan oh. Ayan, dami nila dito mga boss. Biglang nagdatingan ang mga pulis. Pinapaalis yata lahat ito mga boss. Talagang ano mga boss, ngayon pa lamang ay nag-aano na sila kasi bukas na kasi independent day na bukas. So sigurado baka kasi nga dumami yung mga kababayan po natin na pumunta po dito sa Senado. So abangan mo natin yan. So ito mga boss, pinapatanggal nila. Kasama yan. Biglang nagdatingan yung mga pulis oh. Ayan mga boss, ang nangyayari sa bansa natin. Ito yung nangyayari mga boss sa sa harap po ng Senado. Ayan. So nakakalungkot man mga boss, gaya ng sinabi ko na actually napakalayo na nito mga boss eh sa harap po ng Senado, pero yun nga pinapaalis yung mga Duterte supporters. Talagang inuurong ho nila hanggang doon ho sa malayo, no? Malayo na mga boss, sobrang malayo na kasi nung nakaraan nandito kami, yung mga Duterte supporters dito lang, pero ngayon minob nila, nandun na, malapakalayo na po. So yan ang sitwasyon dito mga boss sa Senado, no? Sa may labas po ng Senado. At bukod pa doon mga boss, makikita po ninyo mga nakabarikid, yung mga barbed wire ho, nakalagay po dyan. Ayan. Ito mga boss, tingnan natin kung ano yung magiging sitwasyon maya-maya lamang. Abang-abang ho tayo. Kasi andito pa sila, as long as na nandito pa po sila ngayon, ay abangan po natin kung ano yung mga susunod pa po na mga mangyayari dito sa labas po ng Senado. Ayan. So abang-abang mga boss. Sabi oh. Bigla na lang nagdatingan yung mga pulis, tabay pinapaalis yung mga Duterte supporters dito mga boss. Magtanong tayo mga boss akyat tayo. Wait lang. Akyat tayo, akyat. Akyat tayo mga boss. Ayan. Ayan natin. Tanungin niyo po yung mga nasa taas, sila po makakasagot. Kahit nasa gilid na nga kami. Kasi katagalan po sir, mawalang galang na po. Katagalan po kasi parang yung karapatan at kalayaan ng aming mamamayan Pilipino ay nakasaad po yan sa Article 2, Section 3. Article 3, Section 4. Hindi ko na maintindihan yan, boss. Ako sabi po yung nasa taas, yung mga kapatid. Opo, pero inaano ko lang po. Sige. Inaano ko lang po. Okay, oh yan, talaga lahat yan. Di ba po? Kasi po, kung kapatuloy po itong gagawing rampant na tulak dito, tulak doon, sumusunod naman po kami, ibig sabihin, Kaya nga po, ang yung karapatan at kalayaan ng mga Pilipino, para in-advise ko lang kayo. Para hindi na namin kayo inaaraw-araw na pinapaaling. Huwag lang dyan sa lampas sa bakal na yan. Doon kayo. Yun na naman pag-iusap namin. Nandito yung Senado Eh, nadadaanan naman kayo ng masinado nakikita sa media araw-araw. Ayan po, naka-vlog na naman siguro ako dyan. Diba? Nakabang araw-araw na nakikita na kung alam niyo naman tao yan. Sige nga, pag-iusap lang namin, bigayan tayo para hindi araw-araw kayo nabubuan. Doon lang kayo. so, sinunod namin po yun, so, kinabukasan, balik po sa ganitong sitwasyon. Sir,
Hindi kayo maraming pansinin kasi. Pag lumampas kayo dito, parang nawawala yung usapan. Ito talaga. Nakita mo kung paano ako makapagtagisan dyan. Ganun na kasimple, hindi mo kailangan magsigaw-sigaw dyan. Tama, tama. Eto mga boss, di ko alam kung hanggang dito ba ay pinapaalis sila. Pakita ko ninyo mga boss. Ayan mga boss, pinapaalis po nila yung mga dito. Mga nakalagay dito kasama po yung mga tauhan ng City Hall. Ayan. Kita nyo po. Yung Baka mamaya pa yun. Basta dito lang tayo ha. Pagkakanin mo si Beto. Classmate pa lang yan si Tito. ayan mga boss. Skandalo ako. Wala akong ginamit na ako ay nagsusumigaw, nakiusap ako, ginamit ko ang ating karapatan, kalayaan sa pamamagitan ng Article 2, Section 3, Article 3, Section 4. Iniwasan ako ng pulis. Testigo ka, ma'am. Testigo ka. Hindi natin kailangan makipagbakbakan sa mga kapulisan as long as na alam ninyo kung saan kayo nakatayo. Article 2, Section 3, Supremacy of Civilian Authority. Article 3, Section 4, karapatan, kalayaan, magsalita, magpahayag, at magtipon. Hindi kailangan ang pakikipag-emosyon. Ilatag natin ang karapatan natin na magtipon. Huwag lang natin maging sagabal sa kanilang Hindi naman tayo nang gugulo, sir. Bakit ganun? Kaya nga, malinaw ang tinanong ko, hanggang kailan ito yung usog ng usog at ang ating karapatan at kalayaan ay sinusupil na. Yun. So mga boss. Mga kabayan, ito boundary natin kabayan, oh. Oh, ito boundary natin kabayan. Oh, ito boundary natin ha. Oh, ito boundary lang natin. Ito barbed wire na to. Sir, hindi na urong yun, sir? Sir, excuse me. Sa pulis yan, sir. Sir. Itong barikada dito kasi boundary namin to. Hindi kami Sir, kung hanggang dyan, pwede po tanggalin ito. Kasi pag marami na ilagay dito, alangan may bubuhat pa kami doon. Maunahan na kami. Oo. Sinadya yan. Malapit lang, alangan doon. Bubuhat pa kami pag marami na. Bakit ang palayo yata kami, sir? Ha? Sir, hanggang dyan na lang yan, sir. Sir, hanggang dyan na lang yan. Hindi na mag-move yan. Dito na lang kayo. Sige. Baka meron na naman kayong issue sa amin, sir, na iba. So, assuring na ito yung boundary. Ngayon, ito po ba ay ultimatum na to o baka ito 1 step ahead o 20 step ahead back? Kailan ka pag sinabi sa akin? Kaya po, i-issue ko lang po na dahil ito, ma'am, sir, this is the grievances of the people. Ang aming rights, it is your right also. You are protecting us, we are protecting you also. Article 2, Section 3, Supremacy of Civilian Authority over the military and the wrongdoings of the governing bodies. So, kung panatilihin natin, okay, susunod kami, baka sa susunod na araw, 20 pesos na naman pa ako. Wala pong Hindi na po yan uusog, sir. isa-isa kasi yan. Pag may uto, so. Gusto lang po namin mapigyan nyo kami, kayo po kasi yung Dito tayo banda, bawal madagdagan pa yung problema natin. dito lang yan. Na-assign na po kayo kasi kayo po yung na-assign sa amin na magbigay ng maayos na gawin. Yun lang po lang gusto namin malaman. Ayan mga boss, dito pa rin yung mga kapulisan po natin. Makikita po ninyo. Hanggang ngayon, ayan na. Ayan na. So, pinapaurong po nila. Actually, wala na mga tao doon mga boss. Andi dito lahat. Ayan, may nilagay sila dito na barricade. Tingnan natin. Ito tayo magpo-program. Ito na yung boundary natin. So, gusto lang po namin ilangin. Gusto lang po namin ilangin. Na kaya namin, ayaw namin itong makuha ng mga salot sa lipunan dahil Saan tayo? Basta dito lang tayo ha. sigurado po mag-iiba Yung mga upuan niyo ha, baka mag-iiba yung kasaysayan ng Senado.
Okay lang po, kaya po sinusure lang po namin sir na baka in the next few weeks na naman, kasi nakaran 20 pesos from the pedestrian o do sa may ano ng gate. Biglang 20 meters, bayan Davao. Kaya nung umatras kami, tinatang na naman. Malapit tayo, Okay, okay. malapit na yung speaker. Tapos, ang CDM, ganito na Ayan. Try natin mga boss. Matindi ang ano ngayon. Tanong ka nga. Tanong ka. Sige, sige. Pagkatapos nito sa Dato pa ako mag-post ako. Ako rin mag-post. Kana, amin naman sir, kami lang kasi. Pag mag-post may sir ha. ito na mga boss, ang dyan din ng mga ano ng City Hall. kasi ina-adjust mo. Dala natin na, bro. Peaceful as in yan tawag yan. Ano masasabi mo sa mga kaganapan ngayon na ayan yung mga pulis. Ayan, pinaurong na tayo dito. Pinaurong tayo ng pinaurong. Malayo na tayo sa mismong harap ng Senado. Pinagtatao nga eh. Wala, natutulog ako eh. O, anong masasabi mo? Nag-iipon sana ako ng lakas eh. Mensahe mo nga, mensahe mo. Anong masasabi mo? Ang mensahe ko, kaya kung ginagawa nila parang pananakal na ng ating kalayaan dahil mga Pilipino naman tayo at wala naman kami ginagawang masama dito. Kami tahimik na actually hindi naman rally itong ginagawa namin. Yung ginagawa namin na isang simpleng public address. Paparating lang naman kami ng aming mga saloobin at sentimento sa mga sobrang pagnanakaw ng mga politiko natin. Lalong-lalo na ngayon nagaganap dyan sa Senado na pangaagaw ng liderato ay hindi po makatarungan. Kaya kami nandito para bantayan ang Senado dahil may nagaganap ng kaguluhan mismo sa loob ng Senado. Yung pag-aagawan nila ng mga pwesto dahil ayaw nga nilang ituloy ang pag-iimbestiga ng mga mali-malitang nakawan sa DPWH Ghost Project. Kaya inaagaw nila ang liderato ng mga original na majority na sila Senate President Senator Alan Cayetano at Committee ng Blue Ribbon na si Senator Pia Cayetano. Sila ang mga original na majority. Sila ang mga tunay na ilagay dyan para humawak ng investigasyon ng itong mga malawakang nakawan sa DPWH Ghost Project. Pero inaagaw nga ng mga involved mismo sa nakawan na sila Senator Erwin Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian. Sila ang mga agaw ng liderato dahil ayaw nga nilang ipagpatuloy ang investigasyon o gusto man nilang ipagpatuloy ang investigasyon, pagtatakpan naman nila ang katotohanan. Kaya ito, sigurado ito, meron tong order kung bakit ginagawa sa amin ngayon ito na pinapalayo kami ng pinapalayo mismo doon sa actual venue na dapat nandun kami. Pero ayan nga, ayan, mga pipe wire nga. Oh. Ayan. Ayan. Pinausog na kami ng pinausog. Ang layo na namin. Ang layo na namin sa location event para bukas. Kaya ito, sigurado may nag-utos dito para gawin ito. Ang nakakalungkot lang, Pilipino sa kapwa Pilipino na ngayon ang medyo nagkakagulo at naglalaban-laban. Hindi maganda itong nangyayari na ito. Yung mga pulis naman, wala namang magawa yan dahil Utos lang. Sumusunod lang din sa order sa kanila kahit na nga sila pa rin ang gumagawa ng batas kaya i-implement naman nila sa amin. Pero may batas din naman na malaya tayong magpayag ng ating mga sentimento. Pero yun nga, kami nga nananahimik, ako nga natutulog na bigla akong kinising eh.
Wala tayong magawa. Sabi, usog daw, usog. Napunta kami ngayon dito, layo na, puro barbware na. Kaya hindi namin alam kung ano magaganap bukas. Patuloy na lang namin pinapanalangin sa Diyos na sana matapos na ito. Kasi itong kaguluhan na ito, itong nagaganap na ito, isang udyat lang naman ng Pangulong BBM, tapos lahat yan eh. Kaso wala eh. Siya mismo ang nasa likod nito. Kaya wala, nakakaawa ang bansang Pilipinas. Tama, galing mo sir. Tama Oo yun. nga pala, no? Sila mismo. Sige, mamaya, pag Sila mag-move mismo. sila, Tingnan nyo mag-move. nga oh. Sige, ano mo. Yan, mismo mga taga-sityo yan. Oh. Oo, mamaya, tingnan natin. Ibiyahe sila ng mga motor nila, walang mga helmet. Meron kung mag-implement ng batas sa amin, akala mo naman masunurin sila sa batas. Pero kami mismo, ino-oppress ang aming kalayaan. Wala naman kami ginagawa eh. Actually, ako nga natutulog eh. At tulad na lang ako, ginising ako, usog daw kami, usog. At ito na kasi, preparation namin sana para bukas, dahil bukas, magaganap ang isang pag-iimbestiga dyan sa loob na meron kaming binabantayan. Binabantayan namin ang katotohanan na sana maayos na ang problema ito. Patuloy na lang tayo manalangin mga kababayan na maging maayos at payapa bukas. Thank you, sir. Thank you. God bless. Mga kababayan, ito na po ang sitwasyon. Urong ng urong, gabi-gabi. Malayo na po tayo sa mismong harap ng Senado, mga boss. Ayan, oh. Kita nyo, layo na sa mismong harap ng Senado. Ito, nakita ko ito sa... na yung mga politikong magnanakaw, pinapangit pa nila yung Ayan, ito na po ang sitwasyon dito. Nagalit tuloy yung pulis. Religion. This is connected with the true Israelites. Dahil kapatiran natin sila. Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Israel. The 12 tribes of Jacob, Israel. Yan yung 144K. They are connected with me. I am fully awakened and enlightened. Okay? Kaya nandito ako para makiisa sa mga DDS. And it's not only DDS. The whole Filipino people. Okay? Unity. Okay? Peace and order para maayos na ang Pilipinas. Kilala na ako ng mga pulis na yan dahil pumupunta ako ng Malacanang. Nagsubmit na ako ng mga dokumento doon. Hindi ako pinakikinggan ni BBM. Alias lang niya yan, hindi yan ang tunay niyang pangalan. Ako ang tunay na BBM. Blackberry Messiah ang tunay na ibig sabihin ng BBM. Ma'am, tanong ko lang, ma'am. Yes. Kayo po ay Marcos supporters? Ako mismo I'm the daughter of President Ferdinand Adrian Marcos and Madam Imelda Marcos, okay? Pero noon hindi ko pa alam, kasi nalaman ko na lang nung bumalik ako dito, galing ako US, okay? For my higher calling, alam ko na kung sino ang aking spiritus, I'm Archangel Michael, at ako ang Messiah sa uling panahon, okay? So bumalik ako dito, then nalaman ko na lang through YouTube, kung sino si Princess Elizabeth, ni Ka Anton, yun yung napanood ko, okay? Hindi, check nyo yan sa internet. Princess Elizabeth, okay? The future butterfly, mariposa, okay? And then doon ko nalaman si Tatay Apolacay ang aking tatay. And then hindi sinabi doon kung sinong nanay ko. And then pumunta ako dito once, dito kay Senate Madam Amy Marcos para magpakilala. And then sabi ko nga napanood ko yung Made in the Philippines, okay? Made in Malacanang yun, di ba? Sabi ko maganda. And then sabi nila salamat daw po at nagustuhan ko yung kanilang pelikula. And then lumabas sa YouTube yung the failed assassination attempt of ang tunay na ina ng Perlas ng Silangan. Ako po yun. Ako yung Perlas ng Silangan. Okay. Okay, go ahead. Tanong ko lang, ma'am. Mensahe po ninyo kay BBM at kayo po ba ay Mag-resign na siya. Mag-resign na siya. I always saying that on internet. My post. He has to resign gracefully, honorably, peacefully dahil sobra na, tama na. His time is up. Hindi siya tunay na Marcos. Ako ang tunay na Marcos. I am BBM, Blackberry Messiah. Yan ang tunay na meaning nun. Yung sinasabi ko sa inyo, ginamit lang na Bongbong Marcos para nga itago ako. Ngayon, kilala ko na kung sino ako at sino yung mga tunay kong mga magulang. Kaya nandito ako, lumalabas na ako sa inyo. Kaya spread niyo yan. Okay? I-viral niyo para malaman na alam na ng mga world leaders kung sino ako. Hinintay lang nila yung paglabas ko. Okay? May mensahe po ba kayo kay Senador Amy? Ano nyo si Senador Amy? Sabihin na rin yan totoo. Nag-i-email ako sa kanya. Through her, ano ba yung kanyang sa
sa YouTube, meron siyang ano I me something. Yes, ilang beses na ako nag-ano, pagka nagbibigay ako ng mensahe sa mga Marcoses, sa kanya ko kino-course through. And then, sabi ko nga, ano na siya kung ano ang sagot ng aking mga magulang. And then, until now, I'm waiting for them. Pero si Tatay Apulakay, dumaan na siya sa aking bahay. Okay? Dumaan na siya. Kasi pag nagpakita na sila at nagpakilala na sa akin, ibig sabihin, tinatanggap nila na ako yung totoong Elizabeth III. Yes, ma'am. Ang si Madam Queen Helen, ang she's posting as the Queen Elizabeth III, ako po yung totoo. Ma'am, yes, ma'am. Yes, Tanong okay. ko lang po, ma'am. Kayo po ay nagpapakilalang Marcos. Ngayon po, Sila yung magulang ko, although hindi matotoong Marcos ang apelido ni Tatay Apulakay, iba po yan. Kasi ang anak po siya talaga ng emperor ng China. yes, ma'am. Okay. So ngayon, ma'am, yung tanong ko lang po. Hindi ko alam kung anong tunay ko Ma'am, pangalan ha, yes. under sa kanila sa aking birth certificate. Yes. Kasi ang ginamit ko, wait muna, ang ginamit ko, baptismal certificate. Mula nung Yes. mag-aral ako, okay? Yes, ma'am. Paboro ba kayo sa ginawa po ng administrasyong ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi! Kaya nga pinaglalaban ko. Sabi ko nga itago si Senator Bato. Kasi magtago siya sa mga kidnapper. Ay, totoo naman hinabol siya, di ba? Bakit sa hagdan? Hinahabol siya ng mga kidnapper. Eh, sino yung mga yun? NBI? Ang CIDG? Di ba nakakahiya? Nakakahiya! Si Tatay Digong, dinala nila doon. Hindi dapat. They are heroes. They are courageous, brave. Hindi katulad ng ibang mga pulis o ng mga military, ano sila protector ng mga drugs, di ba? Ano ba ginawa nila? Di ba tumahimik, naging maayos ang Pilipinas? Ang mga tao lakad ng gabing-gabi na hindi natatakot. Alam ko yun, kasi nararamdaman ko yun. I am a small walking universe. Konektado ako sa universe, okay? At ang Ama, I am the vessel of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kasama ko siya ngayon. Okay, magtingin na kayo, okay lang, pero huwag kayong magsasalita ng masama sa akin sinasabi at tungkol sa akin kasi babalik sa inyo. Okay? Kaya nung naririnig kong okay, magpapakilala ko dito. Baka through you, makilala, maging viral ito para na malaman ng lahat. Nandirito na ang Misaya. Babae ang Misaya sa uling panahon. Ako yon. Ang dala-dala kong pangalan ng Ama, Yahweh, from YHWH, yan ay nakatatak sa human DNA ng tao. Natuklasan yan ng mga scientists from Israel. Yung mga tao sa Israel, hindi sila tunay na Israelites, okay? So yan, sinasabi ko totoo, Yahweh, in Paleo Hebrew, Yahweh siya. Yan ang dala-dala kong pangalan, okay? Babae, in the person of the Queen from the South, Matthew 12:42, Queen Elizabeth III. Okay? Siyempre, mahirap paniwalaan kung ano sa inyo. I am highly, spiritual. Highly, Yes, ma'am. kilala ko na kung sino ako, okay? Kaya inahintay ko na lang lumabas yung aking tunay mo magulang, magsabi na sila ng totoo, at sabihin nila kung sino yun nandoon sa Malacanang, at kailangan na siyang alisin doon sa Malacanang, dahil sobra na, tama na, nandirito na ang tunay na may-ari, binabawi ko na ang Malacanang. So the family Sagrado, the sacred family, will now enter Malacanang Palace to liberate the Filipino people, the Republic of the Philippines, and the world. Okay, para dito magsisimula yung magandang pagbabago. Sa akin magmumula po yun. Right there in Malacanang Palace, right here in the Philippines, and the rest of the world. Okay? Alam ko, marami kayong katunungan sa inyong iskaisipan. Pero ito, sinishare ko na sa inyo. Meron pa, ma'am. Okay. Ano po ang inyong pong opinion sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas? Katulad po nito, kabilat kanan yung mga rally against the administration. Kaya nga lumalabas na ako para may ayos na lahat. Para mawala na yung nandong na nasa Malacanang, nasabi nila na drug addict, di ba? Sino ba yung pinoprotektahan nila? Yung mga drug addict, di ba? Yung mga biktima daw ng Kaya si Tatay Digong, dinala nila doon. Ay ilan pa ipadadala nila doon? Tama na yon. Kailangan nang may upauwi na si Tatay Digong dito. Kaya nga lumabas na ako para magpakilala sa inyong lahat at para kilala ako nung nasa Malacanang. Kaya hindi nga ako pinapansin Okay? Noong una nung manalo siya, nung nasa New York City siya, nung sumulat ako, sumagot sa akin si Attorney Palatao de Fort na hindi raw papayagan, hindi ako mabibigyan ng kasagutan na makausap siya dahil nasa New York na. Pero na-check ko na sa internet, nakaharap niya ang mga World Bank representatives. Hindi niya mabubuksan ng kayamanan, ako lang yon. I am the sole heiress, okay? Ma'am, may tanong na lang ako, last na lang. Oh, sure.
May mensahe po ba kayo kay Senador Erwin Tulfo at saka Senador Rapi Tulfo? Ay mag-resign na sila kasi mawawala na yung Senate, mawawala na yung Congress. Papalitan na, babalik uli ang batasang pambansa. Dahil ang form of government mapapalitan na from presidential to parliamentary para mawala na ang Senate at Congress dahil panggulo lang sila. At puro wala naman silang ginagawa di ba? Puro mga investigation. Kaya batasang pambansa na bago na lahat ang gagawa doon. Ang mga legislators ay puro mga bago lahat para makapag-move on na tayo at maging maayos na ang Pilipinas at ng buong mundo. Okay? Ma'am, maaari ba malaman kung taga saan kayo, ma'am? Ako, General Trias Cavite. I am divinely guided and protected. Kala mo, nag-isa lang ako dito. Kasama ko ang ama, ang aking mga guardian angels, mga heavenly angels, nandito sila. Ngayon, ma'am, ano po ang inyong mensahe kay VP Sara Duterte? Siya ang magiging prime minister ko. Siya ang magiging deputy prime minister. Kasi si Tate Apulacay siya ang babalik na presidente. At magiging presidential parliamentary na ang Pilipinas. At hindi na Pilipinas, buong mundo yan. Okay? So si Tate Apulacay siya ang magiging presidente back to, siya talaga original na presidente. Okay? Then I will take the parliament as a prime minister. Si VP Sara ang deputy, and then she will be the prime minister once nasa ibang bansa ako. Siya na magiging prime minister. Thank you po, ma'am. Thank you. Yeah.